Ito ang inyong sumbong siguradong may responding katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sino man ang nangangailangan. Ngayong gabi sa Responde, Mata ng Mamamayan. Mag-inang kumukupkop ng mga inabandona at inabusong aso't pusa, makikilala na. Mga batang nangangailangan ng maayos na edukasyon at mga magulang na gustong magkaroon ng hanap buhay, may aasahan ng Responde. At mag-asawang rumiresponde sa panahon ng kalamidad gamit ang kanilang mobile kitchen. Certified e-responder na rin. Nakukulangan ako doon sa ginagawa ko na maybe I can help in other ways. Kami ang Mars Jumpers, Certified e-Responders. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Sa simula ay tumutulong sila sa mga batang estudyante mula sa mga feeding programs at pagtuturo sa mga ito. Kaya ito rin po nagbigay ng oportunidad sa grupong Happiness Project na isama sa kanilang rerespondihan ang mga nanay ng mga bata para magkaroon ng hanap buhay. Ang iba pa nilang pagresponde sa ating mga kababayan. Narito't inyo pong panoorin. Isang panibagong grupo na Certified e-Responder. Ang hatid ay panibagong pag-asa sa mga kabataang kapos sa buhay ang nakilala ng Responde. Ang Happiness Project po is a movement of kindness supported by family and friends. It was established on December 2018 and it is a duly registered non-government organization. Ang aming pong executive director ay si Miss Luella Yang and in-establish na po ito as a tribute to her mother na si Mama Sal na pumanaw po sa sakit na breast cancer. Nung nabubuhay pa po si Mama Sal, ayon kay Ma'am Luella, ay kilala po ito sa pagiging matulungin niya sa kapwa. And she would like to parang honor her by establishing a project that will continually help people in various ways. Ang Happiness Project ay may iba't ibang programa para sa kanilang mga benepisyaryo. Ang Happiness Project po ay may 3 core programs. Ito po ang Happy Hearts, Happy Nanay, at saka po ang Happy Kids. Yung pinakalayunin po ng tulong natin ay mapaunlad po ang mga benepisyaryo ng Happiness Project through holistic approach. So, nagpo-focus po kami sa kanilang physical, social, economical, and spiritual development. We do the assessment and ang pinaka-priority po namin talaga is poorest among the poor or yung below poverty line. Dahil sila po talaga yung nakikita namin na walang-wala na deserving talaga ng quality health. So, through our assessment, interview, home visit, community study, doon po kami pumipili ng beneficiary sa komunidad. Or kung meron pong charitable project, pupunta muna po ang mga social worker to assess, to conduct interview. And once nakita po namin yung parang core ng pinaka-need nila ay talagang kailangan, doon po kami nag-list ng needs nila. And then we express it to the donors. Isa-isa nilang ipinaliwanag ang ginagawa sa bawat programa. Ang Happy Kids ay nakatutok sa paglilinang
at paggabay sa kaisipan ng mga kabataan. Yung Happy Kids naman po is tinuturuan po namin yung kids mula elementary to high school po. Kumbaga po, nag-tutor po kami, pero in a way na hindi po yung nakafocus sa isang bata lang. Kumbaga, naka-general na po para makahabol po sila. And yung iba po, nafo-focus naman po namin sa pagbabasa. Usually po, naka-focus po kami sa English, sa math. Yun po talaga yung medyo tinututukan po namin. Mayroon naman po kaming GMRC din po, pero ang madalas din po is yung hygiene kit po nila. Kumbaga kasi po, kung sa makikita nyo po, madalas po pupunta sila walang ligo or mahilig po silang lumabas ng hindi nag-aayos ng katawan, ganun po. So, yun po yung isa sa tinatakil po namin dito sa Happy Kids Project po. Tinuturuan din po namin sila yung tamang yung hygiene po sa katawan. Bukod dito, may feeding program din sila para naman to sa mga batang estudyante. Kung minsan po walang tutor, ang ano po namin dito, priority po is yung feeding program. Yung mapakain po namin sila. Kahit po minsan wala po yung mga teacher or wala pong magtuturo, ang importante po mapakain po namin sila, makapunta po sila dito para makakain. Samantalang ang Happy Nanay naman ay nagbibigay ng karagdagang pangkabuhayan sa mga ina na mga batang kanilang tinutulungan. The Happy Nanays program was established po last May 2023. So it started by simply inviting the parents, especially the mothers, for a meeting, and then na-discover namin yung iba't ibang potential at saka skills ng mga Happy Nanays. Until we created the Happy Nanays Livelihood Program po, which yung mga nanay is nag-undergo ng 3 skill training session sa paggawa ng basahan hanggang sa mas naging pulido yung gawa nila, mas naging maganda at mas nabenta namin ito sa mga sponsor, sa mga interested pa na bumili para makatulong sa ating mga Happy Nanays. And then, one of the goal ng Happy Nanays Livelihood Program is for them to have continuous income that can support their living condition and their daily needs of their families. Yung sa basahan po, it started po with used clothes po talaga. Ukay siya. Tapos sila din mismo yung naguhulma, naglalak. Sila din mismo gumawa ng mismong pattern na kung saan nila ginagawa yung basahan. Yung Happiness Project po yung nagbebenta. Tapos yung kita po nun is mapupunta sa mga Happy Nanays natin. Yung kita po doon, bali hinahati po namin siya. Yung kalahati po yung binibigay po namin sa nanay as part po nung paghihirap nila at saka yung paggawa nila ng basahan. Tapos yung kalahati naman po is nilalaan po namin para sa pangpuhunan naman po para sa mga susunod na paggawa pa po nila ng basahan. Nakausap din namin si Angelus, isa sa mga nanay na tinulungan ng grupo at ayon sa kanya, malaking responde para sa kanila ang livelihood program. Malaking tulong po kasi sa totoo lang natuto kaming gumawa ng basahan. Tapos po, pwedeng pagkakakitaan at higit po sa lahat, nag-enjoy po kami kung paano gawin yung basahan. Full-time mom po kami sa mga bata, sa mga anak namin. Nasa bahay lang po talaga kami. Wala kaming pinagkakabalan bukod dito. Nagpapasalamat po ako sa kanila, sa mga teacher na walang sawa sa pag-aalaga ng mga bata, pagtuturo at bibigay ng suporta. At ang Happy Hearts naman, nakatuon sa mga charitable projects ng grupo. Yung Happy Hearts, isa po siya sa unang program ng Happiness Project, which was launched on 2018. And nagsimula po siya dahil naisip po namin na marami pong gustong mag-donate, marami pong gustong tumulong. Kaya po nandito yung Happy Hearts para kami na po yung magko-connect between individuals, corporations, through our partner institutions like orphanages, schools, community shelters. Kami na po yung bahala mag-plan, mag-organize, and mag-execute ng mga funded programs through them. And every month po, at least once a month, may mga activities po ang Happy Hearts. Ayon pa kay Myrtle, lahat sila sa grupo ay mga volunteers. Volunteers po talaga kami dito sa Happiness Project. Tapos yung mga donors din po talagang voluntary po yung contribution nila dito. And I think kaya din siya tinawag na happiness kasi once you are instrument of blessing to other, bumabalik din talaga yung blessing na yun to you. Primary na binabahagi po ng Happiness Project ang pagkain. Kasi naniniwala po kami na kailangan ang mga kabataang Pilipino, lalong-lalo na ang mga bata, ganun din ang mga elderly,
ay mayroong sapat na pagkain. So, pag may donation drive, number 1 po ang rice, grocery, vegetables, tinapay, gatas, yung ganun. So, number 1 po yung pagkain. And number 2, kung ano po yung relevant sa needs nila. Katulad po yung huli naming pinuntahan sa Aita community, ang pinaka-need po pala nila ay ilaw. So, nag-donate po kami ng solar lamp, solar lights, para yung dun sa bundok na hindi na maabot ng kuryente, magkaroon po sila ng ilaw. Bilang mga social workers, naniniwala sila na makatutulong sila na mabago ang buhay ng may hirap na pamilya. Since I've been a social worker for 20 plus years, despite of the parang development that we can see in the Philippines, marami pa rin po ang naiiwan na hindi nakakasabay sa development. And kami pong mga social worker, naka-frontline po kami dun sa kahirapan na yun. Katulad po ng mga batang ito, we see them every day na hindi sila nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Mayroon sa kanila hindi rin nakakapag-aral. It's a calling na merong kailangang mag-respond. Parang ang social worker, meron siyang puso na masaya para sa iba. So when we see others happy, that's also our fulfillment. Nandito po kami para mag-OJT lang po talaga. So, social work intern lang po kami nung una. Ngayon po, voluntary na po kaming nag-volunteer dito sa Happiness Project. As OJT, ang layunin lang po talaga namin dito is for completion lang po ng mga school requirements kasi kailangan po namin mag-OJT. Pero along the way po, doon ko na po nakikita yung purpose ko bilang social work kung bakit po ako nandito. Siyempre, especially for the kids, na gusto po namin sila na mas matutukan para maibigay yung mga pangailangan nila, yung karapatan nila bilang bata. Yung nasimulan po namin sa mga nanay, mas gusto pa po namin siyang pagpatuloy. Sa willingness at saka eagerness pa lang po na nakikita namin sa mga gulang na magkaroon po sila ng income, siguro sapat na dahilan na po yun para magpatuloy po kami sa pag-volunteer dito sa Happiness Project. Naging malapit na po ako sa kids po, kaya yung passion ko po, mas nagkaroon po ng direction yung patutunguhan ko po. Kasi dati po talaga wala po akong desisyon if gusto ko pa po ba talaga tong path na to, maging social work or mag-volunteer. Pero ngayon po dahil sa nakasalamuha ko po sila, ang dami ko po natutunan sa kanila, sa kids, sa mga nanay po. Doon po, nagkaroon po ng direction yung kung ano po yung gusto kong puntahan po. Upang patuloy na makatulong ang kanilang grupo sa mga nangangailangan, umaasa rin sila sa mga tulong mula sa mga individual at mga institusyon na nais na rumisponde sa kanilang mga pangangailangan. So for donations naman po, we accept in-kind or cash po pwede. Pwede po silang mag-contact through our page, FB page, Happiness Project Philippines, and pwede po sila mag-send ng donations sila through GCash. Ang Happiness Project ay isang ehemplo ng pagiging mabuting tao ay nagsisimula sa loob ng tahanan. At karaniwang itinuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak na ang pagdamay sa kapwa, maliit man o malaki, ay masaya nating ginagawa na walang hinihinging kapalit. Kami ang Happiness Project Certified E-Responder. We are now open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Sa muling pag-alburuto ng Bulkang Mayon, marami sa ating mga kababayan ang naapektuhan ng kabuhayan. Isa sa mga unang tumugon sa kanila ay ang Art Relief Mobile Kitchen na sinimula ng mag-asawang Alex at Precious. Pero ang kanilang grupo tumutulong din sa iba pang mga biktima ng iba't ibang kalamidad at sakuna. Ano ang nagtulak sa kanila para gawin ang mga pag-responding ito? Narito, ating puntutukan.
Nito lamang nakalipas na buwan, muli na namang nag-alburuto ang Bulkang Mayon. Dahilan para lumikas ang mga apektadong pamilya na nasa 6-kilometer permanent danger zone. At batay sa talaan ng provincial government ng Albay, umabot na sa 2,500 ang mga nananatili sa mga evacuation centers sa mga bayan ng Kamalig, Ginubatan, Libon, Malilipot at Santo Domingo. At sa dami ng tumutulong sa ngayon sa mga naapektuhan ng patuloy na pag-alburuto ng Bulkang Mayon, isa ang grupong Art Relief Mobile Kitchen ang agad na rumisponde sa mga bakwit. Medyo natagalan din ako dun sa response namin. Tapos tinitignan ko rin kasi yung safety, yung safety ng core volunteers ko. Kung medyo level 4 na yung syempre hindi mo naman papasugurin susugod dun sa isang imminent eruption, no? So tinitignan ko muna rin until it's absolutely safe, no, na pumunta sila. Syempre, pati misis ko nandun, Ang Art Relief Mobile Kitchen ay sinimula ng mag-asawang Alex at Precious na mga alagad ng sining. Si Alex ay isang photojournalist habang si Precious ay isang theater actress. In 2013, just a few months before yung Superstorm Yolanda, nagkaroon ng Zamboanga Siege. Doon na umandar na yung utak ko, no, na why not a mobile kitchen that can respond sa mga emergency situations na gano'n, calamities. After yung Zamboanga Siege, nag-vow ako na sa susunod na malaking sakuna na pupuntahan ko, susubukan ko yung concept ng mobile kitchen. Nung nangyari na yung superstorm, so sabi ko, pwede ko na siguro subukan. And then so yung mga taong naipit dun sa Tacloban City, lumilipad sila papunta ng Manila via C-130s, no? So sabi ko, dito ko na susubukan muna. So dun muna ako sa Villamor, dun ko sinubukan muna. Sinama ko yung misis ko, dinala ko yung buong kusina ko. At habang papunta sa Villamor Air Base, dito sila nag-isip kung ano ang pwedeng ipangalan sa advokasiyang kanilang sisimulan. Habang nasa sasakyan kami, tinanong ko siya, ano yung magiging pangalan natin kung sakaling sabi niya, mga artist tayo. Ang mga unang nag-respond sa amin, mga artist din. So bakit hindi Art Relief Mobile Kitchen? Tapos mobile tayo, di ba? Sige, sabi ko. So 22 days kami doon sa Villamor Air Base, no? Every day, 24/7, nandun kami. Tapos tonelada ang nakuha kong goods, no, relief goods. Ang dami. Tapos yung mga volunteers, ganadong-ganado lahat, no? Makalipas ang isang buwan, ay personal silang nagtungo sa Tacloban upang respondihan ang mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Sabi ko, pumunta naman tayo sa ground zero na kasi hindi pa rin totally nakakabangon yung mga tao doon. So we decided to go to Tacloban. Nakisakay kami sa C-130, nagdala kami ng 10 tons ng na relief goods, pwedeng lutuin. Tapos ang mga volunteers ko, siguro mga 30 kami. Isa rin sa nagtulak kay Alex na tumulong sa ibang tao ay ang naging karanasan niya bilang isang photojournalist sa loob ng higit 30 taon. Even during yung PJ time ko, parang nalulungkot ako kung kunyari, ganyan, may calamity, tapos kuha lang ako na. Tapos the next day, alis na ako, di ba? Parang nakukulangan ako doon sa ginagawa ko na maybe I can help in other ways, or more directly na makakatulong ako. At sa loob ng halos 10 taon ng kanilang grupo, madalas silang rumiresponde sa mga lugar kung saan may kalamidad. Ang specialty talaga namin is yung emergency situations. Yun talaga yung creed namin.
people in distress. Ang nangyayari kasi, meron kaming tinatawag na core volunteers. And then we learn through experience, hindi mo kailangan magdala ng maraming tao from here or from Manila to go to calamity area. Ang gagawin mo lang nga is dalhin mo yung core volunteers mo, doon ka na mag-organize doon sa area. Kasi sila rin naman yung victims, kailangan tulungan nila yung sarili nila. Nakilala rin namin si Ludwig, isang estudyante at isa sa mga volunteers ng Art Relief Mobile Kitchen. It started out pandemic, that was 2020, no? And na-stuck kami dito kasi pumutok yung pandemic. Walang anunsyo ng college, ng university kung tutuloy pa ba ng klase. Kasi nagkaklase pa rin eh. Tapos biglang lockdown na. Ayun, na-stuck kami dito sa LB and sobrang wala akong magawa. I was so bored. Tapos nalaman ko may nagluluto dyan sa barangay. So pumunta ako kasi I want to be productive din naman. So pagpunta ko, ayun, nagdire-diretso hanggang sa ilang buwan na ako nagpo-volunteer, hindi ko na namamalayan. So, ayun, nagtuloy-tuloy lang ako hanggang ngayon, ayan, sumasama na ako sa mission sa iba-ibang lugar, ganyan. And naging member na rin ako ng Art Relief. Naging volunteer din ako. Isa rin si Ludwig sa rumisponde sa mga kababayan nating naapektuhan ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Always na nire-remind sa amin na, tingnan niyo yung balita, magtingin kayo ng kung anong sasabihin ng FAVOX, mga ganon. Tapos be alert always, tapos be ready. Nakakatakot kasi kitang-kita namin yung Mayon from our place from where we are staying. So, nakakatakot talaga siya, lalo pag gabi, kasi makikita mo talaga yung nagre-read yung tips ni Mayon na anytime baka bigla siya sumabog. So, nakakatakot pero may kailangan tayong tulungan eh. Kung matatakot lang tayo, sinong tutulong sa mga tao? Dagdag pa ni Ludwig, hindi niya inakala na tatagal siya sa pagtulong sa grupo. Akala ko dati, titigil lang din to eventually yung pag-volunteer ko. Pero hindi eh. It's a lifetime na commitment. Kasi hindi naman one-time thing ang pag-volunteer. Hindi one-time thing ang serving the people. Hindi lang one-time thing ang mga disaster. Continuous yan. So hanggat may kailangan, hanggat may nangangailangan, dapat nandun kami, ready to volunteer. Nung nagsa-start ako, tagahugas talaga ako, yung mga malalaking pots, ganyan. Tapos hanggang sa eventually, nagluluto na rin ako. Kapag, kunwari, napagod na rin yung mga volunteer chef namin, sina Miss Precious, ayan, pagpagod na sila, sige, ako naman magluluto. Ayon pa kay Alex, unti-unti ring nagkakaroon ng pagbabago ang kanilang mobile kitchen. Nag-evolve na rin yung concept ng mobile kitchen into community kitchens. Kailangan din namin gawin yung community kitchens kasi hindi naman kami lagi pwede pumunta doon pag may sakuna. It's better or it's commonsensical, mag-iwan ka ng equipment doon. Para sila na yung magluto, papadala mo na lang ng funds sila or hihingi na lang sila ng funds or hihingi na lang sila ng food products na pwede nilang lutuin. At saka, syempre, kailangan mo i-pinpoint kung sinong mga taong pwede mong iwanan ng equipment na yon. Kwento pa niya, dumating din ang panahon na gusto na nilang itigil ang kanilang ginagawa. Hindi ko inisip na tatagal kami, no, na ganito. Every time na ayaw na kami, biglang, alam mo, may darating funds ng konti. Ano kami, from one mission to the next kami talaga, yung funds namin. Hindi ko nga maisip na mag-work to eh. Wala naman akong librong pwedeng basahin para sabihin sa akin, itong gawin mo ganon. Hindi yun talagang by instinct talaga. Di ba? Ito yung tamang paraan gawin to siguro. Subukan mo. At sa loob ng halos 10 taon, dinaanan man nila ang matinding balakid sa kanilang pagkakawang gawa. Wala naman nagbago sa kanilang nararamdaman tuwing nakikita nilang masayang kumakain ang mga taong kanilang nirerespondihan. After all the stress of raising the funds, doing the logistical work, and then moving the equipment, looking for a vehicle, putting the equipment, etc.
once you start cooking and once nakita mo na, nandyan na, nakapila na, makikita mo na yung sabaw na sinasantok dun sa ano. Tapos, hindi mo maano na dun mismo hinihigop na nila yung sabaw, ano? Kasi, obviously, puro sardinas ang kinakain ng mga yun, noodles, for kuminsan, isang linggo. Makikita mo, lumalakas talaga yung tuhod eh. Doon, nawawala na lahat yung ano ko, pagod. Yun yung pinakamasayang ano. Kung minsan naiiyak ako. Most of the time naiiyak na ako. Nagawa na naman natin. Kasi yun yung pinakamahirap eh, yung first meal na yun eh. Ang tulong sa mga nangangailangan ay hindi nasusukat sa laki o dami ng iyong ibibigay. Sa halip, ang dapat na makita ay ang puso mong handang umaksyon at magbigay sa anumang sitwasyon na kailangan ng iyong pagresponde. Well, I'm Ate Sherilyn. I'm your Tito Efren. And I'm your Tita Cynthia. And your Chef Mads. Nag-iimbita sa inyo tuwing Sabado at Linggo na laging subaybayan ang Ito ang Tahanan mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Net25. Meron din kaming Facebook page at YouTube channel. Like, share, and subscribe! Ito ang Tahanan! Let's get together. Sa Net25. Sa Net25. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga. Let's get together. Sa Net25. Sa Net25. Sa umpisa'y sariling mga alaga lamang ang kanilang kasakasama sa bahay. Ngunit, ang pagmamahal ni Ariza sa mga hayop naging dahilan para mabuo niya ang The Cat House. Anong pagresponde ang kanilang ginagawa sa mga hayop? Atin pong alamin. Ito, viral ngayon po sa social media ang isang security guard matapos itong ihagis mula sa overpass sa isang mall ang isang tuta kahapon. Kamakailan nag-viral sa iba't ibang media platforms ang usapin ng isang security guard ng sikat na mall sa Quezon City matapos itong ihagis mula sa footbridge ang isang tuta. At dahil sa insidenteng ito, muling nakita sa mas maraming mga Pilipino ang pagmamalasakit sa mga hayop at nabuhay ang kampanya kontra sa animal cruelty. Sa kasagsagan ng balitang ito, nakilala ng Responde Team ang mag-ina na ang layunin ay kupkupin ang mga inabuso at inabandonang aso at pusa. Bawat isa sa kanila may kanya-kanyang pangalan at ang madalas na pinagmulan nito ay mga lugar kung saan sila napulot o natagpuan. Itong paraan ng The Cat House para may pakita ang kanilang pagmamahal sa mga aso at pusa na kanilang nare-respondihan. Si Ariza, ang founder at fur parent na may git 200 hayop sa nasabing shelter. Ako po si Ariza of The Cat House. Ang Cat House po ay isang family na nag-aalaga ng mga rescued animals. Ako kasi I grew up with animals. Yung mga magulang ko talagang nag-aalaga sila ng mga hayop. Yung tatay ko ang nagre-rescue ng mga strays, yung mga homeless animals. And then lumaki na ako na halos ganun din yung ginagawa. Tapos yung anak ko, syempre, nakita niya yung kahalagahan ng pagtulong kasi dumadami talaga yung mga stray, sila yung kawawa. So hanggang ngayon, yun na yung ginagawa ng pamilya namin. At dahil sa nakagisnan niyang pagmamahal ng kanyang mga magulang sa mga hayop, itinuloy niya sa social media ang kampanya ng kanyang pamilya para sa kapakanan ng mga aso at pusa na kanilang nare-rescue.
Nag-start yung The Cat House, yung social media page namin, 2019. No, naisipan ko na mag-set up ng page para i-share yung rescue story and to promote responsible pet ownership. Hindi naman kami malaking organization or funded na mga foundation. Hindi sapat or kulang yung resources namin. Mag-ina lang kami. May mga kasama lang kami ilan ng mga helpers. Nakita namin yung yung sa social media lalo, yung mga hayop na ilang araw na silang dying, nasagasaan, may sakit, pero walang tumutulong. Hindi man kami nakafocus sa rescuing, dumami pa rin sila lalo nung pandemic kasi walang tumutulong or iilan lang yung mga taong nagre-rescue. Kalunos-lunos at talaga namang nakakadurog ng puso. Yan ang sitwasyon ng mga pusa't aso na kanilang nadaratnan. Merong natagpuan kami, nakalagay sila sa lalagyan ng basura. So imagine natin gaano kasaklap yung kinasapitan nila doon. 1 linggo na sila sa lalagyan ng basura. Umulan at umaraw, nandun daw yung mga hayop na yun. Meron naman nakatali sa puntod, sa sementeryo, na halos dying na skin and bones. No? Meron naman inuud na. Ganon kalala. No? Meron naman tinapyas yung ari nung hayop. Oo, binabanlian. Actually, banli nga kung iisipin ko, medyo mas light pa yun. Pero yung tinaga, hinampas or nasagasaan, kung iisipin natin sila yung talagang naghirap pa ng ilang araw bago namin sila natagpuan. Hindi lahat successful, no? Hindi lahat nabubuhay. Meron mga natagpuan namin, wala na talagang magagawa. Halos lahat sila dito, Cavite and Manila. Pero may mga nakukuha kami or nare-rescue na sa malayong lugar, katulad Pampanga na, dahil walang veterinary care. Kaya ilang araw nang nakapost yung hayop na walang tumutulong. Bulacan, Batangas, iba-ibang lugar din. Meron mga palengke, sementeryo, ganon ka-miserable yung mga lugar kung saan sila natagpuan. Dahil sa tromang sinapit ng ilan sa kanilang mga nare-respondihan, walang sawang pagpapakita ng pasensya at pagmamahal ang kinakailangan para maalagaan nila ang bawat hayop sa kanilang shelter. Napakahirap. Kapag may nagsasabi na madali naman mag-alaga ng hayop, pakainin mo, bigyan mo ng shelter, hindi totoo yun. Kasi siguro madali kung pet, no, kinuha nila ng tuta o kuting, sa kanila na lumaki, maaaring maging madali. Pero dahil rescued animals to lahat, no, iba-iba yung pinagdaanan lang mahirap na buhay. Mahirap alagaan kasi may mga health condition. Mahirap dahil yun, may mga aggression, may mga trauma. Tapos, iba-iba yung needs. Meron dito na 15 years na hindi ko siya nakarga. Natrap lang namin siya noon kasi mahina siya. Pero sa loob ng maraming taon, dala-dala niya yung trauma na yun sa tao. Meron nun mabilis na re-rehabilitate yung behavior. Pagka-rescue, alam namin na takot sila sa tao. Normal naman yun. So habang ginagamot sila, yung pagkakapon nakakatulong yun sa behavior. Ina-assess namin kung magiging highly adaptable ba sila. Ibig sabihin, posible ba sa hinaharap, mahanapan namin sila ng pamilya na tatanggap sa kanila. Meron kasi sa bawat rescue kasi, ang goal namin, ma-rehome or else maging hoarder kami. Unfortunately, yun nga, hindi lahat nagiging highly adaptable. No? Magamot mo man sila, maipakapon mo man sila, hindi na sila magtitiwala sa tao or wala sila talagang tiwala sa tao. Traumatized talaga sila. And hindi mo mapipilit kasi hindi naman nila maunawaan na yung gusto mo lang gawin ay hawakan siya. So, every time lalapit ka pa lang sa kanya, iisipin niya, papaluin ako nito or may gagawin masama sa akin to. Pumapalo sa higit 20,000 piso ang kinakailangan ng kanilang shelter para mapakain at mabigyan ng medikal na atensyon ang kanilang mga kinukup-kup na alaga. Dahil dito, madalas na naisasantabi ni Ariza ang sarili niyang pangangailangan maging ng kanyang nag-iisang anak. Minsan ayaw mo na kasi wala ka na talagang itustos. Hindi mo na alam kung etong current na inaalagaan mo, hindi mo na alam kung saan kukunin wala ka ng resources. Kaso nga lang, kapag may nakita ka na halimbawa labas na yung mata nung
nung hayop, tapos nasa initan pa siya sa kalye, balikan mo siya after 4 hours, nakapost pa rin siya. Parang kung iisipin mo, kung ako yung hayop, ano bang mas gugustuhin ko? Namumblema ako kung saan ako kuha ng pera o namumblema ako para dun sa buhay ko? Kaya minsan, gusto mo sabihin na ayaw mo na kasi talagang nakaka-frustrate na, pagod ka na. Kaso, ang sakit sa kalooban isipin na walang tumutulong sa, and mamamatay ka na lang sakali na walang pangalan na para kang basura. Kaya naman sinisikap din ng kanilang shelter na maayos na ma-rehome ang ilan sa mga matatagal na nilang inaalagaan. Medyo mahaba at mahigpit yung proseso sa amin sa The Cat House. Natutunan namin yun dahil sa pag-attend din ng mga seminar sa ibang mga organization at syempre natuto na rin kami dun sa ibang mga nangyayari na basta na lang inire-rehome. Ay naman namin mangyari yun. So ang ginagawa po namin, kapag nag-post kami ng for adoption, may screening muna. So, may mga parang certain questions lang para masagot nila. And then, after nun, may pipilapan silang form. Tapos, dun sa form na yun, dun kami mag-base ng interview sa kanila. Kapag pasado dun sa interview, may house check para lang malaman namin kung safe yung bahay. Pag cats po kasi strictly indoor. So, ang gusto namin, hindi sila makakawala. Kasi unfamiliar yung place. Sa dogs, ang gusto namin, syempre, may bakod kasi para hindi sila makawala. Though may bakuna naman, pero para lang safe at sure kami dun sa welfare. And then, meron din pong notarized agreement. And then, ang gusto ko sana lagi mag-update yung mag-a-adapt para alam ko yung kalagayan ng hayop sa kanila. Paalala ni Ariza na anumang pang-aabuso o pag-aabandona sa mga hayop ay may kaukulang kaparusahan na hindi natin dapat ipawalang bahala. Meron po tayong Animal Welfare Act sa Pilipinas. No? Inaakala lang ng iba na kawawa yung mga hayop dito kasi walang batas na nagpoprotekta sa kanila. Actually, meron. Naambiyendahan pa nga ito. Ang problema, kapag merong mga pang-aabuso sa mga hayop, nagre-resort yung ibang tao sa pagpo-post na lang sa social media. Kasi ang gusto nila gawin lang viral or ipasa sa iba yung responsibilidad. Pero wala kasing hustisya sa social media. Eventually, makakalimutan din ng tao yan. Ang kailangan natin gawin, gamitin yung batas na yun. No? Para magkaroon ng pangil. Kasi lagi nilang sinasabi, baliwala. So, kailangan natin gamitin yung batas na yun against animal offenders. Kahit pa sabihin natin na mababa yung multa, or 2 years lang makukulong, 2 years pa rin sa buhay niya yung mawawala. Dahil inabuso niya, sinaktan niya yung hayop. Ang pagtatapon, pagliligaw dun sa mga hayop, kuting o may sakit, katumbas niyan parang pinatay mo na siya kasi wala na silang kakayahang buhayin yung sarili nila. Unlawful yun, no? Krimen yun under Animal Welfare Act. So, sa mga saksi or mga may alam na pang-aabuso sa hayop, i-report nila sa barangay. Kung may sapat na ebidensya at willing silang mag-file ng kaso, mag-testify, diretso na nila sa pulis. Kaakibat ng pagkakaroon ng alagang hayop, ang responsibilidad na sila ay pakainin, mabigyan ng maayos na masisilungan at mahalin. Hindi sapat na dahilan ang kanilang hindi na maayos na pisikal na kaanyuan o karamdaman upang sila ay ating itapon at iwanan na lamang kung saan-saan. Dahil tulad natin, sila ay may buhay din na dapat nating isaalang-alang. Kami ang The Cat House, Certified E-Responder. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan.
Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Dito lang sa Net25. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. Hindi sila mga dancer at lalong hindi naman sila reyna ng Zumba. Ang kanilang sandata, mga jumping rope. Silang Mars Jumpers, grupo ng mga nanay mula sa Novaliches na ang misyon, gawing healthy ang lahat sa pamagitan ng kaunting pagsasayaw, footwork at jumping rope. Sina Karen, Christine, Lourdes, Tess at Needs, ilan sa mga pioneers ng grupo. Mga housewives na ang buhay umiikot sa pag-aalaga sa kanya-kanyang pamilya. Kaya naman, ang kanilang kinahiligang libangan naging daan para makapag-responde sa iba. Itong mga magkakasama na to is magkakapitbahay and most of them are mothers. So, we decided to call our group as Mars Jumpers. So, doon siya nag-start. From simple housewife, then nung nabuo yung Mars Jumpers, nag-boost yung kanilang mga confidence, and then nagkaroon sila ng extra time for themselves, and that is good for us. Sa unay Zumba lamang ang kanilang ginagawa. Ngunit napansin ni Karen na kulang pa ang aktibidad nito para maabot nila ang target nilang malusog na pangangatawan. Kasi I realized, nung nag-start ako nitong pagtalon ko, I was inspired by a senior citizen from YouTube. And then from there, naging friend kami sa TikTok. And then parang na-curious ako sa ginagawa niya sa pagja-jumping rope. Ang difference ni Zumba kay jumping rope, si jumping rope kasi you can do this 15 minutes a day and then you can already burn calories and then you can already release, tension, stress. So, and you can also do that in the comfort of your home. So, yun ang maganda dito sa jumping rope. Mas masaya pa pag marami kayo kasi na-incorporate nyo yung dance and then yung jumping rope, which is yung mga kasama namin ngayon, tutunan na yun, na parang sabi, mas exciting to, mas masaya pala to, kasi andun yung challenge, and then the result, mabilis lang din makita. Walang background sa pagsasayaw. Ang iba sa kanila, kaliwa pang mga paa. Pero dahil sa benepisyong dulot ng pagtalon sa kanilang kalusugan, physical man o sa kanilang pag-iisip, game na game sila sa bawat challenge sa kanilang grupo. Lahat po ba kayo ay marunong talagang sumayaw nung umpisa? Ay, hindi Ako po. hindi. Walang Ako actually Siya, meron. meron Kasi siya. mula pagkabata namin is engaged kami ng kasi twin sister ko siya. Engaged kami sa mga ganyan. Sobra. Challenge. Kasi Start po kasi ako sa sa Zumba. Start po ako. Doon po ako natutong sumayaw. Tapos ito, pangalawa tong Pero dito ako basic muna una. Ako naman po, nag-umpisa ako as jumper. Sa jumping rope talaga ako. Hindi ako marunong Tapos sumayaw. tsaka siya nagsayaw. At saka ako nagsayaw nung natuto ako mag-jumping Jumper. rope. Kasi may confident na nga siya. Kasi confidence na ako sa sarili ko. Sa bawat komunidad na kanilang pinupuntahan, hindi lamang nila goal na ma-introduce ang pagtalon, ngunit ang makapag-enjoy sila sa kanilang gawain. Hindi biglaan, kundi paunti-unti ang pagtuturo sa jumping rope upang masigurong nakasasabay ang lahat sa bawat sequence. It really happens, yung mga ganyang may dominant kasi na tinatawag sa jumping rope. But then again, sa jumping rope naman kasi, you usually use both side eh. So kami naman kasi pag ganyan na may problem sa mga dominant part nila, so tinuturo namin na i-master yung non-dominant. So ako din naman may non-dominant din akong part. Pero pag nagpa-practice kami, pag sinabi, kasi since choreo nga siya, so dapat sabay-sabay kami. Pag sinabing first ang right, so they have no choice but to use the right part. Pero nagiging natuturuan na yung utak nila na
i-coordinate yung isip nila sa katawan nila and then sa ginagawa naming drill or sequence. Yes, before kayo makagawa na isang sequence, siguro mga 4-5 hours. Paulit-ulit yun kasi may pa namin nagkakamali. Okay, ulit-ulit. Tulad na lamang ni Lourdes na ginawang inspirasyon ng kanyang pangangatawan para magpatuloy sa pagtulon. Ang dating extra large, nakukuha ng magsuot ng medium to small size. Syempre, ang laki-laki ko. Wala akong leeg. Kasi wala akong leeg. Tapos, mas malaki pa yung chan ko sa upper, ganyan. Nung unti-unti akong nag-jumping rope, kasi syempre binibidyo ko yung sarili ko. Meron akong before and after. Tsaka, mas lalo yung self-confidence ko kasi nakita ko yung t-shirt ko maliit na. Nakapag-shorts na ako, nakapag-pada na ako na maiksi. Mas lalo na boost yung confidence. Nakakapagsayaw na ako sa harap ng camera. Dati hindi. Hindi talaga. Karamihan sa kanila, nawala rin ang pagiging mahiyain at nanaig ang pagiging coach sa mga interesadong matuto ng jumping rope. Mas naging matibay din ang kanilang samahan, hindi lamang bilang magkakapit-bahay, ngunit bilang magkakaibigan. Para sa akin po, parang nasanay na rin akong makihalubilo sa maraming tao, gano'n. Yun lang po. Kasi homebody to eh. Homebody din Lahat siya. kami halo. Kasi may tindahan siya. Pero kami may tindahan. May shop sila. Parang siya, nasa loob lang talaga siya na bahay. Tapos ngayon, yung napadaan, kami nag-umpisa kay Coach Karen nga po. Nung paglabas namin na nag-umpisa siya, parang trip-trip nga lang po nung una. Una paperam niya, ikaw subukan mo, kaya mong talunin yan. Hindi siya, tatalunin niya. Ay, ang hirap eh. Tapos hanggang sa, itry mo. Tapos itry mo. Pinapahiram niya sa amin lahat yung rope niya. Itry mo. Hanggang sa nagkumpulan kami. Kaysa magmarites, sabi ko, ay, mas may pakinabang to kaysa magmarites. Sabi ko, wag na tayo magmarites, maganda to. Kasi diba dati, magtatawagan na kami, Mars, anong ulam mo ngayon? Oo, mga ganun. Bakit yung anak ko wala pa? Ngayon ang tatanungin ko, Mars, ano yung sequence mo? Diba? Hindi na po yun. Hindi na. Ano yung nagawa mo kanina? Siya sa akin, Mars, hindi mo nga yung video ko kung tama yung ginawa ko. Ganun kami. Hindi na yung anong ulam mo. Pupunta kami sa iba. Oo, yung magiging parang kilala tayo sa ibang Kasi mahihain ako, di ba? Si Catherine, una nang na-diagnose na dumaranas ng anxiety at depression. At ang pagsalin niyang ito sa grupo, ang isa sa naging daan para mabaling ang kanyang atensyon at malabanan ang kanyang nararamdaman. Excited ko. Dumating na ako sa point and advice ng doktor ko na kailangan ko na talagang magpa-therapy sa psychiatrist. Kasi yung everyday na ginagawa ng mother, everyday yung kasi ginagawa ko. Kung para siguro may nangyayari pala sa tao, no, yung parang nagsha-shutdown ka. Nagsha-shutdown ka na sa lahat. Tapos sabi niya, try mo nga to, gawin mo to dahil eto mutik na rin ako magka-anxiety, sabi niya. Pero ito yung na-divert sa akin tong ginawa ko yun nga pa, bounce lang. Lima-lima lang. Tapos yung 5 ko, parang nakukulangan ako, parang andyan pa rin siya. Hanggat nararamdaman ko yung tension sa katawan ko, tinutuloy-tuloy ko yung talon. Ngunit higit sa kanilang mga personal goals, ang grupo mas nakakamit ang fulfillment sa bawat pagtalon dahil sa binibigay nilang responde sa kanilang kapwa. Hindi lamang ehersisyo sa mga seniors o libreng gamot dahil kabilang din sa mga itinatayo nilang charity jumps ang pagsuporta sa isang cancer at dialysis patient. Hindi pa kami nag-start ng jumping rope. Ano na namin yan, ginagawa na namin siya. Ginagawa na namin siya, but by the means of contribution namin. And then kami yung, naghahanap kami ng halimbawa, pag may nakita kaming kasi ako, especially ako, galing ako sa public service. I'm from Barangay kasi, from Bausi. So, naging nature na namin yung kapag may nangailangan ng tulong-tulong tayo, tulungan natin siya. So, why not as a private citizen, ano yung part natin na pwedeng gawin dito sa mga tao na nangangailangan to? If that time na hindi pa kami nag-jumping rope, wala pang masyadong influence, nagiging possible na sa amin yung mag-donate or magbigay ng kung ano-ano sa mga nangangailangan, nagkakaroon tayo ng purpose, not only physically, pero nakatulong sa iba. Masaya kasi sa feeling. Masarap ng feeling na in a small way, makakatulong ka. Pwede mo mag-exercise ka lang, tatalon-talon ka lang yan. Pero pagkatapos pa na nun, merong proceeds yung ginawa. Correct. Sarap ng feeling, lalo na pag malapit sa puso mo yung tinutulungan mo. Ang ama ni Nida ang dialysis patient.
na tinutulungan ng kanilang grupo. At bagamat hindi siya direktang humihingi ng tulong sa kanilang samahan, malaki ang kanyang pasasalamat sa suportang ibinibigay ng mga ito sa kanyang ama. Sila po kasi lalo ako natulungan. Ako kasi yung natulungan nila na yung bayan iyak. Yung hindi, totoo yun. Okay lang yan. Siyempre yun yung feeling, yun yung nararamdaman. Siya yung beneficiary yung tatay niya. Kaya emotional siya kasi pag pinag-usapan yung daddy niya, kasi nagkaroon kasi na, medyo naging malaki talaga yung naging health problem nung papa niya. Lahat kami na alarma actually. Siyempre, hindi siya iba sa amin eh. So yun nga, hindi siya humingi ng tulong naman. Kaya lang, iba nga natutulungan natin, di ba? Yung kagrupo natin, priority, di ba? Oo, sabi, lalayo pa ba tayo? Andito pa Nakatulong ka na, nag-enjoy ka pa. Maliban sa mga gamot at mga serbisyo para sa mga kababaihan tulad ng libreng pap smear, namibigay din sila ng libreng jumping ropes para mas maengganyo ang iba na sumali sa mga challenges na kanilang isinasagawa. Hindi kami nininingil for the record, hindi kami nininingil. But sometimes may token silang binibigay, but it's okay, tiyatanggap namin kasi pinipilit nila yon. Binibili namin ng equipment, na additional rope. Kasi pa nagtuturo kami, some of them are using substandard na rope. So they can't really use it pagka talagang gusto mong maging career yung jumping rope. Namimigay din kami ng jumping rope. So binibili din namin ng staff. Para kay Karen at sa kanyang grupo, ang hangarin nila para sa kanilang mga sarili, nais silang ibahagi sa mas marami pa nating mga kababayan. I think everybody can do this It's just that may tamang way paano natin magagawa sa community natin to. And it's just so happen na yung grupo namin, nakita namin yung purpose namin by creating this group. So talaga, ang para sa amin, ang naging main inspiration namin dito is that yung grupo namin is maging inspiration din sa iba, even not jumpers, even other group. Kasi kami nag-start kami from a simple group Pero nagkaroon kami ng purpose. Kaya, yung grupo namin is still, getting stronger and getting merrier, dumadami din kami kasi yung purpose namin, marami din nagkaka-interest na sa purpose. So, alam mo yun, yung pagtulong-tulong, pagka pare-pareho pala kayo ng mindset, wala imposible, nakakatulong kayo, 1, 2, 3 persons, still it's help. Nagkaroon ka ng purpose sabay, lalo kami mga mothers kami. Sa bawat pagtalon, tinitiyak ng mga miyembro ng Mars Jumper na may kabuluhan ito para sa lahat at hindi lamang para sa kanilang sariling kapakanan. Hangad nilang makatulong sa iba at higit sa lahat, magdala ng inspirasyon at pag-asa sa mga taong may pinagdaraan ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Kami ang Mars Jumpers, Certified E-Responders! Kung kayo po'y may nais na isumbong sa inyo pong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala na mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na humawawala ang mga samot-saring problema, kaya tuloy lamang pong pag-aksyon, paghahanap ng solusyon, lalo na ngayon na may masasandalan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Alex Santos at ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible, basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Laging handa, mapagmasid, impormasyong tama ang ihahatid. Tulong at serbisyo ay itatawid. Responde namin sa inyo walang patid. Tutuparin namin ang tungkulin para sa mamamayan. Tenga at bibig ng masa sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. Kahit sino, lagi palaban para sa tama't di mo. Pag-aalilangan ng lapitan at bilang tagapagbantay nandito 24 oras nakabantay kape. Ano man ang mangyari, hindi titigil. Tuloy lang sa pagresponde. Tuloy lang sa Ito ang aming layunin para sa bayan.